Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Suportado po ng prosecution team yung gustong mangyari po ni Sara Duterte na speedy trial sa kanya pong impeachment. Kaya lang, ang sabi po ni Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at kasama sa prosecution team, ang nakakadilian niya, nakakakontribute sa delay, yung maneuvers na ginagawa po ng defense. Sa ginawa pong press con kanina ng prosecution panel, sabi po ni Terry Ridon na sila gusto nga nila na yung target nila ngayon, nasa end of September, matapos na sila sa kanilang presentation ng ebidensya. Sabi po ni Terry Ridon na suportado nila yung gustong mangyari po ni Senate President Win Gatchalian, yung announcement niya that he hopes to conclude the trial before December but emphasize that the timetable is a target, not a guarantee. Sinusuportahan po namin yung layunin during the House Prosecution's online press conference. Yun ang sinabi po ni Terry Ridon. We share the same sentiment as the Senate President na hopefully matapos sa pinakamaagang panahon itong pagdilitis. So we will try to wrap up all of the presentation of evidence hopefully by the end of next month para may pagkakataon yung defense na mailatag naman nila yung kanilang ebidensya from October until probably the end of middle of November. So mahaba talaga niya, Mr. Maravillas. Mahaba kasi other than yung maneuvers na ginagawa ng defense, sumama pa mga kababayan sa maniobra, yung mga senator judges. Hindi yung sana mga kababayan, makinig na lang muna sila. Sumasama sa maniobra ng defense. Yung defense team nagmaniobra na. Dadagdagan pa, mas mahabang maniobra ng mga senator judges na umakto ng defense ni Sara Duterte. Gusto ni Sara Duterte ng speedy trial. Una, mga kababayan na dapat ginagawa niya, mag-appear siya doon para siya na mismo yung dumipensa sa kanyang sarili. Kasi siya lang naman po ang talagang nakakalam o na doon sa kanyang pagbabanta. Ipakilala na niya kung sino yung assassin. O di ba? Pangalawa, yung paggastos ng confidential funds. Dapat makilala kung sino itong mga personalities ng mga pangalan ang dilim. Alejandro Piquet. Di ba? Kaya naantala. Kasi puro palusot ang ginagawa, mga kababayan. Yan tuloy, hirap na hirap yung defense kung paano magpalusot. Huwag na kasi magpalusot, ako ina ninyo, na talagang nabulsa. Yun ang nakakadelay mga kababayan masyado. Kasi ayaw aminin yung totoo. Napakalinaw po na talagang nalustay, nabulsa ang milyon-milyon na confidential funds. Yung gustong mangyari ng prosecution, end of September niya, tatapusin namin, pipilitin namin matapos. Kaya sige maniobra ng defense. Ang isa pang nakakadelay yon, sana nasayang yung 2 araw noong Tuesday at Wednesday kasi siyempre may habagat, baha. Tapos sasabihin ni Sara na dapat magkaroon siya ng speedy trial. Hindi ka nga mag-attend. Ikaw yung cause ng delay kasi ayaw mo mag-attend tapos ayaw mo pang umamin kahit recorded na yung pagkakasala po ninyo, yung pagbabanta. Kung inamin na lang po ninyo kasi ang witness naman
milyon-milyon nating mga mamamayang Filipino. O di tapos na agad. Yung unang article pa lang na tinalakay, Article 4, yung pagbabanta ninyo, grave threats, laban sa ating Pangulo, di convicted ka agad. Kahit isa lang sa apat na articles of impeachment na makonvict kayo, umami na kasi kayo, tanggal ka na sa pagiging vice presidente at disqualified ka na. Di tapos na. Asikasuin mo na lang yung tatay mo na nandun sa dahig. Anyway, ano pa man, yung 4 years po ninyo na pagiging vice presidente, wala man kaming tinakinabangan. Bakit kasi gusto mo pang tapusin ang remaining 2 years mo? Diba? Huwag mo nang tapusin. Akuin mo na talagang nagbanta ka at kinausap mo na, no joke, yung isang mamamatay tao. Yan man talaga yung sinabi po ninyo. Ngayon, may isa pang recommendation si Terry Ridon. Kung kaya, mag-4 na araw po o kaya mas mahaba yung panahon ng paglilitis bawat araw. Yun sana po, tulad ng ginawa ng Quadcom. Buti pa yung Congress, masisipag yung ating mga congressmen sa mga investigations na ganito. Pero yung Senado po, talagang ayaw nila mag-alas 12 ng gabi. Nakita ninyo yung Quadcom, mga kababayan, during the investigation, inaabot ng 1 o'clock, mga kababayan. 1 o'clock in the morning, the following day. Ganon kahaba sila. Ganon sila kasipag magtrabaho para sa kapakanan ng ating mga mamamayang Filipino. Pero ito, tinatapos kaagad po. Yung mga usapan, mahaba na yung 4 hours. Iba po. Pero yung matindi talaga yung Quadcom. Kaya mataas yung respeto sa Kongreso ng ating mga mamamayang Filipino. Masisipag at matatalino yung ating mga congressmen. Talagang dedikado. Yung sa leadership po yon, yung Quadcom, speaker pa si Martin Romualdez. You see? Pero itong Senado, 4 hours. Yun lang, inaabot mga kababayan, yung impeachment trial. Tapos yung ilang mga senador, si Robin, si Bongo, sino pa yung isa? Si Mark Villar. Hindi na nahuli ng mga taga-media na imbis nandun sa session hall sa impeachment trial, nasa labas po. Di ba? So, kaya nga po, sabi ng ilang mga members ng prosecution panel, I think nararapat na talagang i-review yung threshold. Kung kailangan talaga 16 pa, yung 2/3. Kasi kahit yung mga hindi nakakulong na senador, parang nawala na ng interes na makinig sa impeachment trial. Hindi nila siniseryoso. Si Loren, nasa pagbakasyon sa Europe. Si Alan Peter Cayetano, ilang araw na absent. You see? Pagkatapos, pag-present, sumasama pa sa defense. Yun ang nangyayari mga kababayan, kaya nadidelay. Imbis na makinig na lang muna sa presentation ng ebidensya ng prosecution. At siyempre yung sa defense. Nakikisali po mga kababayan na magdepensa kay Sara Duterte na hindi man dapat nila ginagawa. Di ba? Si Robin Padilla kung ano-ano mga irrelevant nonsense na mga tanong. Tinatanong kung saan nagtapos. Taga saan. Saan kanya nagtapos? Yung witness, mga kababayan, wala mang kinalaman doon sa gustong i-establish na facts, mga kababayan. Basta lang makonsumo yung oras na naka-allocate sa kanya. Hindi lang tularan mga kababayan, si Lito Lapid, nakamasid lang, hindi nagsasalita.
Di ba, mga kababayan? Yung mga maniobra po na sablay, not only by the defense lawyers ni Sara, pati ng mga defense senators. So sabi dito, meron po talagang ilang mga maneuvers na ginagawa yung defense para ma-delay yung proceeding, sabi po ni Ridon. Ridon was reacting to Duterte's call for a speedy trial in remarks by prosecution legal spokesperson and the counsel na si Attorney J. Tolosa Jr. that the Vice President should also relay the position to her defense lawyers. Tolosa earlier said several actions and inactions by the defense contributed niya to the delays sa proceedings. Ridon cited the defense refusal to stipulate on common exhibits, correct? Diba? Including acknowledgement receipts or ARs related to Duterte's confidential fund expenditures. So katulad ho ng mga common exhibits, it is basically the same exhibits, acknowledgement receipts, pero they did not want to stipulate. Kaya yon, nakaka-contribute masyado, mga kababayan, sa delay ng proceedings dahil sa mga maniobra na ginagawa ng defense. At saka, para mapadali, kailangan talaga yung presence ni Sara. As respondent, sabi ni Terry Ridon, BP Sara has the key role in own defense. Should attend trial para hindi masyado siya naman yung magpaliwanag, hindi masyado mahirapan yung defense team niya. Nahirapan pa kasi siya man talaga yung may alam. Siya yung may alam doon sa sa pangungontrata ng assassin. Siya yung may alam kung paano nilusta yung confidential funds. Kaya sabi ni Terry Ridon, tama naman ho na hindi siya abogado dito sa impeachment trial kasi yun ang paliwanag ni Sara kung bakit hindi naman niya ako kailangan dyan kasi I am represented, represented ako ng mga abogado ko. Kaya sabi ni Terry Ridon, pero siya po yung nasasakdal dito sa bagay na ito. Siya po yung akusado. So malaki po yung bahagi na at may ambag ng ating pangalawang Pangulo. Hindi lang po doon sa presentasyon ng ebidensya, kundi doon po sa kabuang latag at paganda ng ebidensya dito po sa bagay na ito. He cited former of the Vice President's SDO, si Gina Acosta, testimony that Duterte instructed her to turn over 125 million in confidential funds to OVP Security Officer Colonel Raymond Dante Lachica. So, masyado pang mahaba yung pagtatanong, mga kababayan. Kasi iwas ng iwas itong si Gina Acosta. But ultimately, nang makorner ni Atty. Ligotan, inamin niya na si Sara man lang pala yung talaga yung nag-utos. Kung nandun siya, di sinabihan na niya sana si Acosta, si Gina Acosta, Gina, ako na ang sasagot. Ako man talaga. Ako nag-utos. O di tapos na. Kasi iwas ng pagsasagot itong si Gina Acosta. Kung nandun siya, di napadali sana. Wala nang maraming tanong. Siya na yung direktang tatanungin ni Atty. Ligotan kung sino talaga yung tawag dito, accountable officer at kung sino yung nag-utos. Di ba? At itong si Dante Lachica, hindi na kailangan na mag-attend. Di ba? Ayan tuloy, gusto pang ipasumpena si Dante Lachica para ma-determine kung sino yung mga binigyan ng pera. Pero kung nandyan mismo si Sara, di siya na yung magsabi na nilono ko talaga yung
binigay sa akin ng Pangulo, niloloko kasi yun ang gawain ko doon sa Davao. Yun ang gawain namin ng tatay ko. O di tapos ang istorya, napadali. Kasi man lang po ang direksyon nito, conviction mga kababayan, kasi sa lakas ng ebidensya, malabo na ma-acquit si Sara Duterte rito. Kasi sa bawat araw po na dumaraan, yun po ang hakbang-hakbang at piece by piece po na pagpapakita ng ebidensya. Pabigat na po ng pabigat ito eh. He said Duterte should therefore be personally present and take an active role in the conduct of her defense. So very important ho na makita ho at the very least yung presensya ng ating pangalawang Pangulo dito sa pagpapatakbo ng paglilitis po niya mismo. Correct. Yung hinihintay natin na I want a bloodbath, wala man po. Hanggang ngayon, wala pa. Yun lang yung presentation ng mga piki na mga resibo. Iisa-isahin yun. Si Mary Grace Piatos. Kung aminin na lang niya na inutusan niya talaga na maglagay na lang ng mga fictitious names kasi para ma-justify yung paglustay. O di tapos na. Yung delay mga kababayan ay nangyayari kasi ayaw pa niya umamin. Despite ng napakalakas na ebidensya po na nalustay talaga yung pera. Kaya ang dapat sisihin po ng delay rito, si Sara Duterte mismo. May malinaw po na yung pera dinisallow ng COA. Kasi mali nga po yung paggamit. At inamin mismo ni Gina Acosta sa circular, mga kababayan, joint circular, puro violations po yung na-discover. Kaya yung magkano to? 448.2 million na confidential expenses ng Office of the Vice President, pinapabalik ng COA. Kasi puro violation po. Yung testimony po ni Acosta, tulad ng sinabi natin, ganun din ang sabi ni Terry Ridon. Acosta's testimony enough to prove misuse of the confidential funds ni Sara Duterte. Kaya sabi ni Terry Ridon, sa totoo lang po, yung testimonya po ni Miss Acosta na nagsasabing si pangalawang Pangulo Duterte mismo ang nagbigay ng utos na ibigay po yung 125 million to Colonel Lachica. Sapat na po. Sapat na ho yun doon sa pagpapakita po ng maling paggamit ng confidential funds. Correct. He said the transfer to Lachica was the basis of the Commission on Audit's notice of disallowance. Yan po yung naging batayan ng notice of disallowance for 2023. Kaya nga, loop in si Mr. Lachica, Vice President Duterte at Ms. Acosta. Doon po sa pagpapasauli nito pong confidential funds ng OBP for 2023. He pointed out that any corroborative testimony would just strengthen the fact that the CIFs were misused as shown by Acosta's testimony. So, ibig sabihin, anything further than that, pandagdag na lang naman ho yun. Sa totoo lang pandagdag na lang. Na-establish na po. Kasi yung talagang fact noong pong misuse, na-establish na ho nung pinabigay ang pera ng OBP confidential funds para sa mga non-OBP, non-organic OBP personnel, katulad po ni Colonel Lachica. He added that the prosecution expects a similar testimony from its next witness, Edward Fajarda, former SDO ng DepEd, when the Vice President was still Concurrent Education Secretary. Ganon din. Tinanover din mga kababayan ng SDO ng DepEd kay Dante Lachica sa utos ni Sara. Napakalinaw yung sinabi ni Hindi gagawin ito ni Acosta, ito turnover kay
Colonel Lachica kung walang utos. Sabi mismo, inamin mismo sa pagtatanong ni Atty. Ligutan. Di ba? Napakalinaw. Malinaw na guilty si Sara. Umamin ka na kasi para tapos na. Nagrereklamo ka pa na may delay sa entitled ka sa speedy trial. Nadidelay yung speedy trial kasi ayaw pang umamin. Napakalinaw yung pagbabanta po ninyo. At napakalinaw yung paggastos ninyong mali sa confidential funds. Christmas party. Tree planting Christmas party. Pinambili ng mga furnitures, computers, etc. Medicines. Lahat yun ay hindi allowed. Pinagpipilitan kasi ninyo yung mali. Ayan man lang po. Mga kababayan, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.